Sa ating lahat, tayo po magsisimula ng ating pananaban. Simulan po natin sa pag-awitan. Awitin po natin Standing on the Promises. Tayo po magsitayin lahat. Buksan po natin ang ating hymns on hymn number 7, Standing on the Promises. Standing on the promises of... In the first stanza, sing. Standing on the promises of God is my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing. Standing, standing. Amen. Promises of God my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that I cannot fail. When the holy storms of doubt and fears assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, I'm standing. Standing on the promises of God, my Savior. Standing and standing. I'm standing on the promises of God. Third stanza. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by God's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, I'm standing, standing. Standing on the promises of God my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Last stanza. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment for the Spirit's call, resting in my Savior as all in all. I'm standing on the promises of God. I'm standing, standing. I'm standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Tawagin po natin ngayon si Preacher Raymond. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan po ngayong umaga sa ating Sunday School, A Dependent Life. Bago ang lahat, tayo muna po tayo po manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit, salamat po Panginoon sa umagang ito. Patawad po Panginoon sa mga kasalanan namin nagawa. Prepare niyo po Panginoon ang aming puso at isipan sa pag-aaral ng salita na kung saan ay buhay po namin, ay kinakailangan po na independent po namin sa inyo, Panginoon. Now, Lord, sa mga kapatiran din po na papunta rito, ingatan niyo po sila't gabayan sa pagpunta sa inyong tahanan. Now, Lord, kayo po ang siyang muna sa amin ngayong araw, siyang Banal na Espiritu po ang kumilos sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Last week, pinag-aralan po natin kay Brother Jomar, kay Preacher Jomar, yung patungkol sa suicide. Kaya minsan naiisip natin yung mga negative thoughts, naiisip natin yung mga bagay, mga problema, na dadamdam natin, dahil nakakalimutan natin dumepende sa nag-iisa. Walang iba kundi ang Panginoon. At maraming istorya sa Bible na mga dumepende sila sa Panginoon. Like Noah.
si Noah, paano siya dumepende sa Panginoon? Nung siya po ay naggagawa ng arko, hindi niya kaya mag-isa yun. Hindi niya kaya kung wala siyang paghingi ng tulong, ng kaalaman sa Diyos. Hindi niya mabibuild yun, yung arko na yun, kung hindi siya dumepende sa Panginoon. Kung dumepende lang siya sa sarili niya, baka siguro kakapukpok niya ng arko, napupukpok niya pa yung kamay niya. Di ba? Nahihirapan siya, lagi siguro sugat kamay nun. Puro kapalpakan ang nangyayari. Pero dahil dumepende siya sa Panginoon, binigay niya, pinagkatiwala niya yung buhay niya sa Panginoon. Ang nangyayari, nagkakaroon siya ng magandang knowledge at nabuild niya ng maayos yung arko. Kung sasamuhin pa nga natin, di ba, lagi sinasabi ni Pastor, kung si Noah nasa panahon natin, baka hindi niya na kailangan mag-calculator. Hindi niya na kailangan mag-metro-metro. Hindi ko nga alam kung anong ginagamit ang sukat kung anong ginagamit yung pansukat. Siguro baka tali lang yun, tali. Tas putol. Mga discarding yun eh. Mga diskarte sa construction. Minsan pag wala kang metro, kuha ka ng tali. Susukatin mo lang to. Gaganunin mo lang. Kasi gaganon mo lang yung tali. Siguro ganun yung mga naging diskarte ni Noah. Pero, kaya niya na-build yung arko because dahil dumipende siya sa Diyos. Tayo minsan, nangyayari din sa buhay natin na kailangan talaga natin dumipende sa Panginoon. Hindi mo kaya kung wala ang Diyos. Kaya nga minsan dumarating sa punto yung kalungkutan, yung tribulation na sa buhay natin, yung mga trials. Dahil minsan nalilimutan natin yung pagtitiwala sa Panginoon, yung pagdepende sa Panginoon. Kaya nung umaga pinag-aralan namin kung saan kailangan natin i-commit yung ating sarili sa Panginoon. Mamaya pag-aaralan natin, 2 puntos lang to pero sa submit point po marami pong ilalaman. Yung kinakailangan na dumepende tayo sa ating Panginoon. Meron pa, sino pa bang mga dumepende sa Panginoon? Apostle Paul. Dumepende rin siya sa Panginoon. Dumating yung sakuna kay Apostle Paul na nagkaroon siya ng sakit sa katawan, yung turn sa tiyan. Diba? Hindi siya sumuko eh. Talagang dumepende pa rin siya sa Panginoon. At maraming mga karakteristik sa Bible na dumepende sa Panginoon. Na inasa nila yung buhay nila sa Panginoon. Si David, di niya naman matatalo si Goliath kung wala siyang pagdepende sa Panginoon. Kung hindi niya dinepende yung buhay niya sa Panginoon. Diba? Biruin mo. Kaya nga yung kwento ni Pastor, diba? Paano bumagsak si Goliath ng pahiga? Siguro baka inampas siya ng anghel. Diba? Pagka gano'n, syempre, yung buwelo nun, pag ganito eh. Pero ang nangyari, pabagsak yung nangyari. Ang joke nga ni Pastor doon, baka inampas siya ng anghel ni Noah. Ni Noah, ni David. Pero pinapatawa ko lang kayo kung nakikinig talaga kayo. Inaalala tuloy ako pag sa mga ganun pagkakamali. Sinarado daw ni Moises yung arko eh. Nakikinig nga sa idlap po. Ayun, kung saan, kinakailangan po na dumepende tayo sa Panginoon. There are things that saint should entrust God. Na ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Panginoon. As a Christian, bilang isang mga anak ng Diyos, bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi ka mag-i-improve sa isang bagay kung hindi ka dumidepende sa Diyos. Hindi ka gagaling sa piano kung hindi ka makakatugtog ng piano. Ako dati, hindi rin ako magaling sa mga nota. Bingi nga ako kung tutusin. Diba? Sabi nila, paano nakakatugtog yun? Hearing nga ang gamit dun eh. Di po hearing yun. Ano yun? Tumatatak sa isip mo, tapos sa tutugtog mo. Kasi iba yung hearing na naririnig mo na. At iba naman yung talagang, pagka pumasok na sa isip mo, matutugtog mo na siya sa ano. Ano yun? Skilled ba? Skilled na. Baga, sa lahat ng bagay, ikaw, tutugtog ka ng flute, tutugtog ka ng anumang bagay, awit ka sa Panginoon, depende mo pa rin sa Panginoon. Kaya bilib ako sa mga yung dati, pumunta ako kay Kuya Mark. Talagang bago sila mag-special number, bago sila tumungtong dito sa pulpito, ang ginagawa nila, nakaganto sila.
magpe-pray sila, tsaka sila sasabak sa pulpito. Tsaka sila aawit sa Panginoon. Nakikita ko yung nila, yung presence nila na kailangan seryosohin din yung pag-aawit sa Panginoon. Pag-i-special number, kahit yung pag-aawit sa congregation, di ba? Minsan nga pag nakita mo yung mga pastor na kasama mo sila sa gathering, sa congregation, umaawit. Pag nakita mo sila, talagang todo bigay. Yung iba nga gumaganon pa eh. Napapataas pa yung kamay. Sa sobrang feel ng message nung mensahe ng kanta. But, sa buhay natin, bilang isang mga anak ng Diyos, kailangan natin ipagkatiwala talaga yung ating sarili. Unang bagay na makita natin dito, a dependent of life, unang bagay na makita natin, leave all your worries to God. Leave all your worries to God. Iwanan natin yung mga alalahanin. Kasi marami tayong alalahanin sa mundo. Diba? Pag bata ka, ang alalahanin niyan magkaroon ng laruan. Magkaroon ng, gusto ko to, ganito. Ganun ang alalahanin ng bata. Gusto nila maging happy. Gusto nila mabigay yung gusto nila. May mga ganung bata. At ano pa? Yung mga worries natin dito sa mundo, marami. Mga decision making natin. Ano ba yung mga decision making natin na minsan nagiging failed tayo? Because we don't have wala tayong pagtitiwala sa Panginoon. Wala tayong pagdepende sa Panginoon. But kailangan natin talaga na i-leave natin all your worries to God. When we say leave, pag sinabi natin leave, yung permission, allowance, or yung license, liberty granted by which restraint or legality is removed. Kung saan, bilang isang mga anak ng Diyos, pag may mga worries tayo na nararamdaman, yung nag-aaralan natin sa Sunday School patungkol sa suicide, yung sadness, yung mga pigati, lungkot, lumbay, di ba? Kirot, mga hugot ng mga kabataan yun. Di ba? Kasi sa mundong ito, talagang grabe. Di ka mawawalan ng worries, di ka mawawalan ng problema. Pero lagi mong tatandaan, God is always, lagi siya nandyan, omnipresent siya, lagi kanyang gagabayan. Unang bagay dito na leave all your worries to God, yung we worry a lot in the world. But Jesus said that we should not worry. Huwag ka mag-alala, sabi ni Jesus Christ. Sa mundong ito, punong-puno talaga ng kalungkutan, ng lumbay, ng sakit, ng kirot, na basta lahat ng masasakit na iniisip nyo. Isipin nyo na. Ano ng mundo? Jesus told us not worry about food, drink, and clothes. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na gagalaw, hindi ka na didiskarte sa buhay, hindi ka na mag-aano ng pangangailangan mo. Diskarte din. Jesus said that God feeds the birds of the air and clothes the lilies of the field, the grass which is here today, and tomorrow is thrown into the fire. Worrying does us no good. Ang pag-aalala, ang pag-aalala ng pakinabang sa atin. Hindi pakinabang yun sa atin. Ibig sabihin, huwag mong isipin yung mga worries. Naisip natin siya, di naman maiwasan na hindi maisip na malungkot. Yun maiwasan dahil nga nasa mundo tayo. God knows all our need. Sa Matthew chapter 6, basa po tayo ng Bible. Sabi po natin sa Matthew chapter 6, verse 31 to 32. Kung saan makikita natin dito yung na hindi talaga tayo pababayaan ng Diyos. Mismo nga yung mga halaman, paano sila nabubuhay. Yung mga ibon, paano sila nabubuhay. Yung mga hayop, paano sila nabubuhay. Dahil iniingatan sila ng Panginoon. How much more tayong mga tao na talagang perfect na ginawa ng Panginoon. Sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 31. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po dito,
Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Dito po makikita natin yung si Lord, hindi niya talaga tayo pinapabayaan. Kasi pinaliwanag niya dito yung, tignan mo nga yung mga yung mga hayop, di man sila nadadamitan, pero nabubuhay sila. Yung mga ibon, di naman sila nag-work, pero nag-work din yung mga ibon. Kasi kinakailangan nila yung yung pagkain nila, naghahanap sila ng pagkain. But, makikita din natin dito yung kabutihan ng Panginoon, na kung saan, hindi niya talaga tayo pababayaan. Bakit? Sino ba ang tao? Ano ba ang tao? Ang sabi sa Genesis, yung tao, ginawa niya sa kanyang wangis. Talagang perfect tayo eh. Di ba madalas natin ituro sa mga bata na yung langit at lupa, binigkas lang ng Panginoon. Magkaroon ng langit at lupa. Nagkaroon ng langit at lupa. Magkaroon ng liwanag at dilim. Nagkaroon ng liwanag at dilim. Pero pagdating sa tao, kumuha siya ng alabok, ginamit niya yung kanyang kamay, at pinurm niya, at tsaka niya hiningan, at naging tao. Pagpapakita tayo na ang tao talaga ay special. Special ka sa Diyos, huwag mong sabihin pangit ka. Tamaan ako dun Huwag mong sabihin nag-iisa ka. Huwag mong sabihin, ikaw lang yung pinakang may problema sa mundo. Lahat tayo may problema. May mga kanya-kanya tayong stage ng problema. May mga kanya-kanya tayong problema sa buhay. But makikita natin dito yung kabutihan ng Panginoon na huwag tayong mag-alala dito sa mundo. Dahil may Diyos tayo. Kaya nga malaki lamang natin sa mga unbeliever. Bakit? Sila, pag may problema sila, mga kapatid, lalapitan nila. Ano lalapitan nila? Barkada. Alak. Para matanggal yung problema mo, ganito gawin mo. Inom ka. Panood namin nung nakaraan, yung kay Bong Navarro. Kasi siya, nag-break sila nung girlfriend niya. So ngayon, naghahanap siya ng solusyon kung ano yung dapat niyang gawin para makamove on. Pero kasi ang sakit nga magpo-propose na siya, yung magpo-propose na siya, tsaka ayaw na ng babae. Kasi bakit? Nakita niya, kasi ng babae na hindi deserving ng lalaki. Parang hindi niya naman pinapakita na mahalaga ako sa kanya. Nakaka-relate na yung iba. Pagdating talaga sa ganitong bagay, buhay na buhay. Ayun. Tutuloy ko yung story. Pumunta na si Bong Navarro, naghanap siya ng paraan. Siyempre, kahit ito, pag broken ka minsan wala kang pake sa paligid mo eh. Pagka yung dismaya ka talaga sa buhay, parang down na down ka na, kala mo wala nang makikinig sa'yo. Minsan wala kang pinapakinggan. Nagsasalita sila pero lumalabas din sa kabila mong tenga ang ginawa ni Bong Navarro, ito na. Nung pumunta siya ron sa isang lugar na tawag dito. Siyang parang barasyabat. Pumunta siya ron sa may lalaki doon na binibigyan siya ng alak. Tapos yung alak na yun, nung una tinatanggihan ni Bong Navarro kasi nga sabi ng lalaki, pag ininom mo yan, marami kang makakamukun ka na. Makakalimutan mo na yung babae. At yun na, hindi niya umalis si Bong Navarro. Umalis yung lalaki na ni Bong Navarro. Benta na eh. Ayun. Umalis na yung lalaki. Tapos na-realize niya, kung subukan ko kaya, na baka ma-realize ko. Bumalik siya, pumunta siya dun sa may lalaki. Sige, iinumin ko na yan. Yung ininom niya yan na. Yung una, ayaw niya talaga. Diba nga, ang ginawa ng lalaki, alam niyo sa palabas, yung binabato yung bote, ay yung baso, tapos sasaluin. Bigla may tumawag kay Bong Navarro. Pag ganun ng lalaki, basag yung baso. Hindi niya nasalo. Tapos ayan na, ang nangyari na, sige, iinumin ko na, sabi ng lalaki. Iinumin ko na.
Yung ininom niya na yung alak, pak, nakatulog siya. Nung nakatulog siya, ang daming nangyari. Pumunta siya sa mga iba-ibang henerasyon, bumalik siya sa mga panahon ng Kastila, bumalik siya sa mga ano. Basta yan, ang daming nangyari. Hanggang sa pinaparealize sa kanya na, ano kasi, parang gusto kasi mangyari ni Bong Navarro din, ay nung lalaki. Yung time kasi na yon, namatay din yung magulang niya. Parang gusto niyang baguhin yung kapalaran. Parang, isi-search ko na lang. Ang ano dito, na ano, ang nangyari dito, hindi mo na mababalik yung kapalaran. Kasi bakit nangyari na eh. Doon ka na sa present. Ganon din tayo minsan mga kapatid. Na yung, meron tayong mga bagay na ano, na sana pala ginawa ko na dati. Sana pala ginalingan ko na. Tapos ngayon, kaya nga ito mga kapatid, ba't ba ako napunta doon? Napakwento ako kasi sa alak ko napunta na sa ganun. Hindi, ano lang, ang point ko lang dito, ang lalapitan talaga natin, yung mga kapatid natin, yung mga kapatid natin sa Panginoon. Kasi nga, pag dumarating yung mga worry sa ano natin, sa buhay natin, need talaga natin ng kausap. Need natin ng mas matanda sa'yo, mas matanda sa spiritual. Ako, mga ate ko kayo may mga ate ako sa spiritual dito, sila princess, sila ano, sila yung mga mas nauna sa akin. Tapos, yung iba naman, mga ate na rin ako kuya na rin ako sa pananampalataya. Di ba? Kaya yun, una yung we worry a lot in the word, but Jesus says that we should not worry. Huwag tayong worry sa mga dito sa mundo dahil meron tayong Diyos. Pangalawa, the only way to free oneself from anxiety is to leave everything to the Lord and pray. The only way to free oneself from anxiety is to leave everything to the Lord and pray. Ang tanging paraan upang makalayo tayo sa ating pagkakabalisa ay talagang ibigay natin sa Panginoon. Mag-pray tayo, manalangin tayo. Kasi kailangan natin maging faithful sa panalangin, maging faithful sa devotion natin, maging faithful sa Bible reading natin. Kasi need natin yun. Need natin sa buhay natin para matanggal yung mga anxiety natin, yung mga kalungkutan natin sa buhay. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Na magalak. Si Apostol Pablo, kung nandito siya sa buhay natin, siguro, kung nandito siya sa mundo sa generasyon natin ngayon, baka punong-puno tayo ng rebuke. Ang sakit siguro ng mga sinasabi niya. Diba nga, nagsalita nga siya sa Galatians foolish, mangmang. Diba? Si pastor naman, di naman siya ganun magsabi. Mga foolish kayo. Di yung foolish, yung namamaril, di ganun. Yun na yung namuli. Diba yun? Foolish yung mangmang. Kaya nga mga kapatid, talagang manalangin tayo sa Panginoon. Ang sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sabi po dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Diba? Huwag tayo mag-focus sa mga worries natin. Mag-focus tayo sa spiritual life natin. Mga kapatid. Mag-focus tayo kung saan kinakailangan natin talaga na bigyan ng oras yung Panginoon. Na pagising pa lang, Lord, thank you, gising pa ako. Diba? Na pagising pa lang, Lord, salamat. Nakakahinga pa ako. Diba? Kaya nga yung mga nakikitil ng buhay, yung mga nagsisuicide, yung mga nagpapatiwakan, nakakalungkot pag naano natin sila. Kasi minsan, maiintindihan mo na bakit sila nagkakaganon. Dahil wala nag-a-advise sa kanila, dahil isolated sila sa sarili nila. Ayun. At sa verse 7, sabi dito,
At ang kapayapaan ng Diyos na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Ito pala, nakita na natin yung kaisipan ng Panginoon na siya yung mag-iingat sa atin, na siya yung gagabay sa atin, sa lahat ng problema natin, sa lahat ng mga nararanasan natin sa mundo. Lahat tayo may mga problema, iba-ibang problema. Yung iba, pangiti-ngiti lang pero namumroblema na. Yung iba malungkot, pero masaya naman pala deep inside, di ba? Yung mga ganun, hindi mo maintindihan ng tao eh. Minsan may masaya naman, mayroong malungkot. Minsan naman, galit pero masaya. May mga ganun. Hindi ko na-express ng mukha ko kung ano yung itsura pagka galit na masaya. Parang ganun, no? Hindi lang. Ibig sabihin, as a Christian, kailangan talaga natin na ipasa Diyos yung mga bagay dito, yung mga kalungkutan na yan. Yung lungkot na yan. Kasi ang kabataan, malungkot lang yan pag walang, nabasted, ganun. Pag nabasted, pag hindi naka-rush back, diba? Pag hindi, ayun yung mga problema nila eh. Yung mga ganun. Pero hindi nila na iisip yung pinakamabigat yung problema na di nila problemahin yung pag-aaral, di ba? Yung isipin yung pamilya, mahalin yung pamilya. Kaya yun, sa lahat ng bagay, kailangan pa rin natin magpasalamat sa Panginoon. Na kahit na may problema tayo, sinusubukan ka lang ng Diyos. At marami din karakteristik sa Bible na sinubukan ng Panginoon. Sila Job, sila Abraham. Ayan, may mga problema yung mga yan. Kaya nga, yung mga yun, lesson na yun sa atin na tayo din, ititestin tayo ng Panginoon. Nasusubukan din talaga yung pananampalataya natin. At sa mga pagsubok na yan, ayun yung nagpapatibay sa atin. Kasi the more nasusugatan ka, natututo ka kasi ingatan mo na eh. Diba? Minsan, ganun naman yung nangyayari. Pagka, halimbawa, nagkamali ka na sa ganito. O, halimbawa, may aso dun. May aso. Siyempre, di ka na pupunta ron, may aso dun eh. Kasi baka makagat ka, di ba? Susunod, mag-iiba ka na ng ruta ng daan. Kasi ayaw mo nga mapahamak. Ayun, yung pangatlo, you should know why people are concerned around. You should know why people are concerned. Dapat nating malaman kung bakit nag-aalala ang mga tao. Ayan, yung mga preacher, yung mga ate kuya natin, bakit sila nag-aalala. Kasi minsan, nadadaanan din nila sa sarili nila yun. Minsan may mga ganun eh. Yung sabi nga ni Kuya Jomar, di ba? Pag nagkakwento siya ng problema, minsan parang problema niya na pala yung kinikwento niya. Nahihiya lang talaga magsabi. Kaya nga mahalaga yung may ate kuya ka dito sa church. Na pagsasabihan ka ng problema. Ayan, people are worried about the uncertain people. Uncertain future pala, sorry. People are worried about uncertain future. Yung nag-worry tayo kung ano bang mangyayari sa akin pagdating ng future. May kotse na ba ako? May ganito na ba akong may maayos na ba ako na trabaho? Doon tayo mga nag-aalala. Nag-worry tayo sa mga future natin. Kaya nga ngayon pa lang, tayong mga nag-aaral, mga nagtatrabaho, pag-anawin na natin yan, pagbutihan na po natin yan. Mas bigyan po natin ng halaga yung mga ganyang bagay. Kasi darating ang araw, marirealize natin sa sarili natin na ba't pala ginalingan ko na. Kaya nga wag nating ugaliin yung bagay na sa una ka lang magaling. Kung sa una ka magaling, galingan mo na hanggang huli. Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Na andito ka na, nagsimula ka na. Nanlalamig tayo, nanghihina tayo. Pero, dumarating pa rin sa punto na ang future mo is maglingkod sa Panginoon. Ayun ang magandang future.
Minagangada ba dito, future ko maging missionary? Maging pastor? Maging pastor's wife? Ayan, sa Proverbs 27 verse 1, sabi ko dito, kung ano man yung marating natin sa buhay, huwag tayo magyayabang. Proverbs 27 verse 1, sabi po dyan, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Basahin ko sa Tagalog. Huwag mong ipagambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo na nalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Oh, someday meron na akong ganito. Oh, someday may ano na ako. Ganito na yung mangyayari. Minsan nababago yung kapalaran eh. Meron nga, di ba? Merong mga testimony ako napapakinggan. Sabi nila, magiging engineer ako, magiging ganito ako. Pero yung kumilos yung Panginoon sa kanila, naging pastor. Di ba? Di natin alam yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, need natin mag-focus sa Kanya. Need natin na maglingkod pa sa Kanya. At higit sa lahat, pag may nakamtan ka na isang bagay, na talagang okay na okay sa'yo, huwag mo ipagyayabang. Kasi wala tayong karapatang ipagyabang yun. Tanging sa Panginoon lang lahat ng galing. Yung talento na binibigay sa'yo ng Panginoon, huwag natin ipagyayabang yan. Nakakaya po tayo sa Panginoon pag ganun ang nangyari. Ecclesiastes chapter 8 verse 7. Basa pa po tayo. For he knoweth not that which shall be. For who can tell him when it shall be? Sa Tagalog po, sapagkat hindi niya nalaman ang mangyayari. Sapagkat sino mang mapagsaysay sa kanya kung paano ang mangyayari. Kaya nga need natin ng mga taga-advise. Kaya nga mapalad kayo, mga kabataan, na nasa church kayo, may nag-a-advise sa inyo ng focus muna kayo sa pag-aaral. Maglingkod ka muna sa... Siyempre, kung nagpo-focus ka sa pag-aaral, kailangan mo pa rin ng tulong ng Diyos. Uunahin mo pa rin talaga ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Sa lahat ng bagay, kailangan mo pa rin unahin ng Panginoon sa mga decision making natin. Laging si Lord yung mauuna dyan. Si Christ, hindi si Crush, okay? Laging yun ang mauuna. But in the end, because there is no faith in God, there is concern, fear, and doubt. Pag wala tayong pananampalataya sa Panginoon, meron tayong pag-aalinlangan, meron tayong takot. Dahil wala tayong pananampalataya sa Diyos. Ang puhunan naman natin dito sa paglilingkod sa Panginoon is yung pananampalataya natin. Yung tiwala natin sa Panginoon. Siyempre yung faithfulness din natin sa Kanya. Kaya you should know why people are concerned. Kaya sila nagiging concerned kasi gusto nila na may maayos tayo na pamumuhay. Yung pastor, nililig niya tayo ginagamit ng Panginoon ng pastor. Man of God po yan, mahalin natin yan. Yung mga preacher, kahit na minsan, alam natin yung testimony nila, kahit na minsan ganun sila, salita pa rin ng Diyos yung pinapangarap nila. Bigyan natin ng halaga yun. Pakinggan natin sila. So, pang-apat, you must believe in the promise that God will take care of you when you leave all your worries to God. Sabihin po nito, dapat po na maniwala tayo sa mga pangako ng Diyos. At alam natin that the promise of God, hindi po yan napapako. Itinutupad po yan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa 1 Peter 5:7, yung mga worries natin, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kinakanta pa natin to na, I will cast on my care, on my cares, favorite to ni charity, upon you. I lay all of my burden. Ang sunod dun? Down at to you. Tama ba? Down at your feet. Diba? Noon saan, ikas natin sa Panginoon.
yung mga pinagdadaanan natin. Casting all your care upon Him, for He careth for you. If you leave all the worries of life to God, you will be free. Malaya ka. Kaya nga lagi sinasabi ni pastor yung wala kang makikita na pastor, naging addict ulit. Pero siguro, nagkakaproblema din. Hindi naman lahat ng pastor, kaya walang perfect. Di lahat ng pastor, nagkakamali din naman sila. And Jesus told us not to worry about tomorrow. Na huwag tayong mag-alala sa kinabukasan. In Matthew, kasi gagabayan naman tayo ng Diyos. In Matthew 6:34, sabi po dito, take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the days is the evil thereof. Sabi po dito, kaya wag ninyo kabalisan ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Kaya yun, pagkatiwala po natin sa Panginoon. Sufficient unto the day is the evil thereof. You shall entrust, panglima, you should entrust all life's concerns to the Lord and seek first the kingdom of God and His righteousness. Na sa lahat ng oras, kailangan natin na unahin talaga yung Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na unahin natin yung Diyos, at ang sabi niya, i-add niyo yung mga pangangailangan mo. Yung mga needs mo sa buhay. Pagka ipoprovide niyo po yan. Pangalawa, yung una yung leave all your worries to God. Yung pangalawa po yung leave all your burdens to God. Yung mga pasanin natin, yung mga natin sa buhay. Jesus said that life is hard work and heavy burden. Dito sa mundo natin, talagang hard work talaga. And a heavy burden. There is a way to solve the heavy burden of life. Una, leave the heavy burdens of life Jesus. Jesus told us to leave all burdens of life to Him. Na ibigay talaga natin sa Panginoon yung mga pasanin natin, yung mga bigatin natin, mga bigat na nararamdaman natin dito sa mundo. Ang sabi ng Matthew chapter 11, saan po natin Bible? Yung come unto me. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. At alam natin na tayo, marami talaga tayong problema, at ang problema hindi na nawawala. Maaaring sasamahan tayo ng Panginoon. Gaya nila Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila inalis dun sa pugon, sa apoy. Anong ginawa ng Panginoon? Sinamahan sila. Tapos lumabas sila, hindi nga sila nagalusan eh. Kasi nga nakita natin yung paggabay ng Panginoon, nasasamahan kanya sa problema. Sa Israel, yung ox, yung baka ba yun? Ayun, yung baka. Meron silang tinatawag na yung ilalagay sa ganito. Parang, ang tawag din sir? Yung sa yung nilalagay sa mga baka na yoke, yun, yung yoke. Yung yoke. Yung pinapaliwanag na yoke dito, yung ganun. Na kung saan yung kasi, hindi na makakayanin yung tutulakin yung kaya kailangan dalawa. Ganun po. Ibig sabihin po pala, bibigyan tayo ng ng Panginoon, ng kapahingahan. Hindi niya tayo basta-basta papabayaan
papabayaan lang. Marami pang mga illustration dito, yung sa may sun, yung naglalakad sa may nagulat sila bakit dalawa lang yung kasi nga buhat-buhat siya ng Panginoon. Ayan, sa Psalms 55 verse 22 naman po, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Na kailangan talaga natin ikas yung burden natin sa Diyos. Kasi hindi natin kaya kung wala talaga ang Panginoon. Number 2, we can leave all our burdens to God, who daily bears our burdens. In Psalms 68 verse 19, blessed be the Lord, who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation, Selah. Pangatlo naman po, commit your way to God. Dito pa tayo magtatagal na kung saan kinakailangan natin na i-commit yung pamamaraan natin sa Panginoon, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass, and He shall bring forth thy righteousness as thy light, and thy judgment as the noonday. Kung saan kinakailangan natin yung mga way natin, yung mga pamamaraan natin, laging si Lord yung unahin natin. Talagang i-commit natin sa Kanya. Kasi hindi natin kaya ng mag-isa. Makakaya natin yun sa tulong ng Diyos. Pangapat, yung commit everything you do to God. God shall neither slumber nor sleep, and His power enough to keep us from any harm. Si Lord, di naman po siya natutulog eh. Handa niya tayong gabayan, handa niya tayong tulungan sa lahat ng bagay. Handa niya tayong sakluluhan sa mga problema natin. Ayun si Lord, siya, one call away siya. Na kung pag ikaw tumawag ka sa Kanya, andyan agad siya. Dadamayan ka niya agad. This is the reason you may entrust God with all the worries, the burdens, the ways, and whatever things you do. Na kinakailangan natin na ipagkatiwala talaga natin yung sarili natin sa Panginoon. Sa ating pagkatapos, basahin po natin yung Psalms 121. Dito po yung makikita natin na God is powerful enough to protect us from all dangers. Na ipoprotektahan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga kapahamakan. Babasahin ko po sa Tagalog. Sa Psalms 121. Titingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo sa akin ay nanggaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya titiisin ang paamoy makilos siyang mag-iingat sa iyo, ay hindi iidlip. Di natutulog ang Diyos, gagabayan ka niya. Narito, siya ang nag-iingat ng Israel. Hindi idlip, ni matutulog man. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lililim sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw-araw ni ng buwan. Dito makikita natin, ito yung ang Panginoon ang tagapag-ingat ng kanyang bayan. Ito yung awit sa mga pagsampa nila sa mga pinagdadaanan nila sa buhay na nangyayari sa Israel. Kung saan God is powerful enough to protect us from all dangers, it would be wise of us to live our whole life to God. Na kailangan natin, as a Christian, bilang mga Kristiyano, sa anumang bagay na pinagdadaanan natin, dumepende tayo sa Panginoon. May pagkatiwala natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Ang sabi ng kanta, lahat ay aking ibibigay. Pati aking buhay upang ipurihin siya. Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon at papurihan natin siya.
Salamat po, tayo po tumayo, tayo po manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Panginoon sa aming natutunan na kung saan kailangan po namin na dumipende sa inyo. Dumating man po Panginoon yung mga problema sa aming buhay, worries, yung burden po namin na dinadaan dito sa mundo. Alam po namin Lord, hindi ko lang po yun sa lupa. Na andyan po kayo palagi, nagagabayan niyo po kami. Na kayo po ay omnipresent sa lahat ng bagay, hindi po kami pababayaan. At nawa Lord, yung natutunan po namin sa aming Sunday School, na ito po ay ma-apply po namin sa pamumuhay Kristiyano. Kaya nakailangan po namin talaga Lord ng gabay nyo, ng power nyo sa aming pamumuhay Panginoon. Nawa Lord, sinasama rin po namin sa aming Sunday School offering. Nawa ito po ay magamit din po sa aming gawain. Ito po aming sa matalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.